Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto mo nang batiin si Kyle Pizarra ng happy birthday. No? Nakiki-celebrate ako sa iyong birthday. Kahapon po ito. So, belated. Pasensya na sa late greetings. So, I hope patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At this year, mas makilala mo si Lord ng higit pa sa pagkakilala mo sa Kanya in the past. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa God's generous provision. Ang Diyos po natin ay mapagbigay sa lahat. Ang Diyos po natin, just look at our surroundings. Pag tinignan mo yung mga kabundukan, yung buwan, araw, bituin, pag tinignan po natin yung ating kapaligiran, may mga beaches, may mga napakagandang na-enjoy natin, no? Samot-saring mga pagkain, meron tayong iba't ibang klaseng mga prutas, no, na-enjoy ng ating dila. Meron tayong iba't ibang klaseng relasyon. May relasyon sa asawa, anak, mga kaibigan, mga ka-churchmates. No, lahat ng 'yon, iba't ibang, so many iba't ibang klase, varieties. May mga varieties ng halos lahat ng bagay dito sa mundo. 'Yan po ay tanda ng pagiging galante ng Diyos, generous ng Diyos. Gusto niya na ma-enjoy natin yung kanyang nilikha. So, God's generous provision. So, pinag-usapan po natin yung God provides for the righteous. Yes, God is generous to all people. Pero kapag ikaw ay isang taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, nagpapasakop sa kanyang pagkapanginoon, mas nagpro-provide siya sa iyo. God provides for the righteous. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay God will never leave us alone. Yung Diyos po, hindi kailanman tayo iiwanan o pababayaan. O hayaan na lang ng Panginoon na para tayong, nagdudusang mga nilalang na, walang, as if walang Diyos. Yung Diyos po yung kakalinga sa atin at mag-aaruga sa atin. Sabi po rito sa Hebrews chapter 13 verse 5, ito po ay pangako ng ating Diyos mula sa kanyang mga salita. So, ihanda po natin yung ating mga puso at ating mga isipan, tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po ng writer ng Hebrews, keep your life free from love of money, and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Mga kapatid, namnamin po natin ang biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi, at kayo'y masyahan na kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi ng ating Diyos, ito yung pangako niya sa atin, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Diyos po natin ang ating Ama na nasa langit, na kailanman hindi tayo iiwan o pababayaan. Alam niyo po yung mga parents dito sa mundo, yung mga tatay, marami dyan, pinapabayaan yung pamilya nila no? Pinapabayaan yung anak, pinapabayaan yung asawa, kahit na halos wala nang makain, no? Pinapabayaan yung pamilya. Pero yung Diyos po natin na nasa langit, hindi po katulad ng mga tatay dito sa lupa na marami sa kanila, no, inaabandon na yung pamilya. Yung Diyos talaga nagmamalasakit sa atin. Kaya kahit broken family kayo, o kung sino man sa atin, no, wala kang tatay o wala yung asawa mo, remember that God will be with you to provide for you, to take care of you. Ang Diyos ang kakalinga sa iyo. Marami po dito sa atin na nanonood na nakasubaybay dito sa ating daily devotion na mga OFW. Ang Diyos ang kakalinga sa inyo. Nasan man kayong dako sa mundo. Ang Diyos natin hindi limited sa isang location lang. Ang Diyos natin nasa lahat ng dako ng mundo at kaya kang abutin ng kamay o mapagkalingang kamay ng ating Diyos. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Number 1 po, true financial freedom is freedom from the love of money. Pag pinag-usapan po natin yung financial freedom, kadalasan ang pumapasok sa isip natin yung nababayaran mo lahat ng mga bills mo, nabibigay mo lahat ng tuition fee ng anak mo, na-provide mo yung pangailangan ng pamilya mo, meron kang bahay, meron kang sasakyan, no? Lahat ng mga expenses mo na-provide, tapos wala kang utang. Yun ang kadalasan pumapasok sa isip natin when we talk about financial freedom. Yun po kasi yung pinaka-definition ng financial freedom sa mundo. Pero sa Bible po, mas maganda kung ito yung maging pananaw natin. True financial freedom is freedom from the love of money.
yung kalayaan, yung pagiging malaya sa yung kumbaga napalaya ka na sa pagkaalipin ng pera. The love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal sa pera, hindi naman masama yung pera. Okay yung maraming pera, okay lang maging bilyonaryo. Pero kung naging alipin ka ng pera, yun yung masama. Yung pera na yung mahal mo, imbis na yung Diyos. Yung pera na yung sinasamba mo, imbis na yung tunay na Diyos. Sabi po rito sa verse na ito, no, yung financial freedom, sabi dito, keep your life free. Yan talaga yung financial freedom, yung malaya ka na, yung napalaya ka na sa pag-ibig sa pera. Keep your life free from the love of money. That is true financial freedom. I hope lahat po tayo magkaroon ng ganong uri ng financial freedom, no? Yung naka-move on ka na. Dati mong mahal yung pera, tapos nag-break kayo dahil kay Kristo. Nagkaroon ka ng true love, si Jesus Christ na yung true love mo. Tapos yung pera, brinake mo, tapos ngayon naka-move on ka na. Napalaya ka na, no? Malaya na tayo sa pag-ibig natin sa pera kasi ang mahal na natin ang ating Panginoong Jesucristo. That is true financial freedom. So sabi rito, keep your life free from love of money. Pangalawang katuruan po, contentment is the secret to true happiness. Ang kailangan kasi talaga natin, hindi naman pera. Ang kailangan natin, happiness. Yung maging masaya tayo. Yung maging maligaya tayo. At yung kaligayahan na tatagpuan lamang yan sa ating Panginoon Jesucristo. Siya talaga yung kaligayahan natin. Wala sa mga material na bagay dito sa mundo. Kaya, kung pilit mong hahabulin yung love life natin dati, no? Yung money, yan yung ex natin eh. Kung pilit nating hinahabol yan, kahit maabutan pa natin yan, hindi pa rin tayo mapapaligayan yan. Walang material na bagay dito sa mundo ang makapagpaligaya sa atin. Ang mapapagpaligaya lang talaga sa atin ay yung relasyon natin sa ating Diyos. Sa lahat ng pinagkakaloob sa atin ng Diyos, the secret to happiness is contentment. Kailangan lang nating makontento sa ibinibigay sa atin ng Diyos. At yung Diyos mismo ay sapat na. At wala na tayong kailangang hanapin pa sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay sapat na sa ating mga buhay. Kailangan lang nating makontento sa binibigay sa atin ng Diyos. Contentment is the secret to true happiness. Sa makatuwid mga kapatid, you can be happy now. Ngayon mismo, pwede ka na maging maligaya kung tatanggapin lang natin yung katotohanan na yung material wealth, they won't make us happy. Yung makayamanan dito sa mundo, hindi magpapaligayan sa atin. At ang magpapaligaya lang sa atin yung relasyon natin sa ating Diyos. At makontento tayo sa binibigay sa atin ng Diyos. So kung anong meron tayo ngayon, relasyon na meron ka, mga anak na meron ka, mga kaibigan na meron ka, pera na meron ka, trabaho na meron ka, bahay na meron ka, o lahat ng meron ka, pag nakontento ka dyan, magiging masaya ka na. Pero kahit mapasayo pa yung buong mundo, kung wala kang contentment, hindi ka pa rin magiging masaya. Now, number 3 po. God promised to never leave you nor forsake you. Pinangako po ng Diyos sa banal na kasulatan na kahit anong mangyari, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya, pwede talaga tayong makontento sa buhay eh. Kasi alam natin na lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos, yun lang talaga yung kaparaanan ng Diyos na ipakita sa akin, sapat na yan anak, sapat na yung meron ka anak. Kasi hindi naman kita pinapabayaan, hindi naman kita iniiwan. Huwag mong isipin na kailangan mo ng savings until next year. Kailangan mo ng savings for the next 10 years, no? Kailangan mo ma-secure yung future mo. Don't ever think, actually wala naman talaga security sa mundo kahit sabihin mong may savings ka, may educational plan ka sa mga anak mo, may insurance ka. Wala naman talagang certainty eh. Ang Diyos lang talaga yung kasiguraduhan natin. Yung pinangako ng Diyos na I will never leave you nor forsake you, yan talaga yung insurance natin. Yan yung totoong insurance. Kasi yan yung pangakong merong assurance from God. So, pwede tayong makontento na sa mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos na nalalaman natin na even in the future, God will still provide for us. Kung anong meron binigay sa atin ng Diyos, makontento tayo. Kasi kung anong pangailangan natin in the future, ibibigay din naman ng Diyos eh. Hindi naman kailangan lahat advance. Kasi kailangan natin talaga manampalataya sa ating Diyos na meron talaga ang Diyos na nagpro-provide ng ating mga pangailangan.
Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Mga kapatid, reality check, no? Check natin yung ating mga puso. Are we truly free? Malaya na ba tayo mula sa pag-ibig sa salapi? Sabi po rito sa verse natin, keep your life free from the love of money. Kaya ito po yung application natin ngayon. Free yourself from the love of money. Kung yung pera o yung kayamanan o yung karangyaan ng buhay na ito na pinakaasam-asam ng mga tao sa mundo, love life mo pa rin ngayon, i-break mo na. I-break mo na yung pagmamahal sa kayamanan dito sa mundo. Sapagkat meron na tayong tunay na kayamanan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is our true love. At nasa Kanya talaga yung totoong kaligayahan na hindi natin makakamtan sa mga bagay dito sa mundo. I-break mo na yung love life mo. I-break na natin yung love life natin. Ex na ngayon. At kung ex na siya ngayon, mag-move on na tayo. No? Hindi na yung binabalik-balikan pa natin. At iniisip-isip pa natin. At patuloy nating hinahunt. No? Free ourselves from the love of money. Mag-move on na po tayo sa dati nating pag-ibig. Sapagkat meron na tayong bagong pag-ibig ang ating Panginoong Jesucristo. And number 2 po. Embrace contentment and never let it go. Yakapin po natin yung kakontentuhan sa buhay. Pag nakontento ka kasi, ito ay kapahayagan ng iyong pananampalataya sa Diyos na ang ibinibigay niya sa iyo ay sapat. Dahil sapat ang binibigay sa iyo ng Diyos, kontento ka. Pag nawalan ka ng contentment, yan ay kapahayagan na sinasabi mo sa Diyos, what you're giving me is not enough. Nagkukulang tayo ng tiwala sa binibigay sa atin ng Diyos na parang sinasabi natin, Lord, kulang ang binibigay mo. Mga kapatid, pinapaalala po sa atin ng Diyos ngayon, God will never leave us nor forsake us. Kaya kung anong meron tayo ngayon, sapat yun. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Ang nagkukulang lang talaga, yung tiwala natin sa Diyos. Na yung Diyos kaya mag-provide ng lahat ng ating pangailangan. So, embrace contentment and never let it go. Huwag nating pakawalan. Yakapin natin ang kakontentuhan sa buhay at huwag nating pakawalan para na rin nating hindi pinapakawalan yung kaligayahan natin. Kasi ang kaligayahan, nanggagaling yan sa contentment. Contentment sa ating relasyon sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay sapat na sa atin. Contentment sa mga binibigay sa atin ng Diyos. So, embrace contentment and never let it go. And number 3 po, live within God's provision. Mamuhay po tayo sa provision ng Diyos. Meron po tayong kasabihan na live within your means. Pero tayo po mga mananampalataya, sinasabi natin, we live within God's provision. Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, yun lang yung pagkasyahin natin sa ating buhay. Minsan kasi, iniisip natin, kailangan natin ng mas marami pa. Pero sa totoo lang, pag binigay sa atin ng Diyos yung mas marami pa, baka mapahamak lang tayo. Kasi we don't really know how to manage wealth. Tanggapin natin ang katotohanan na kapag sobra sa kakayanan natin, napapahamak tayo. So yung Diyos natin na mabuti sa lahat, alam ng Diyos kung ano at magkano at hanggang saan yung ipagkakatiwala sa atin. Ngayon, kung tayo napapagkatiwalaan sa maliit, tayo rin na may papagkatiwalaan sa malaki. So hayaan natin na ang Diyos ang magkatiwala sa atin ng maliit, pagbutihin natin at hayaan natin ang Diyos ang magkatiwala ng mas malaki sa ating mga kamay. So, let's live within God's provision. Kung ano yung pinibigay ng Panginoon, doon lang tayo mabuhay, no? Beyond that is evil. More than that is evil. Now, para po sa ating discussion, why is contentment essential for true happiness in life? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. And by the way po, no, sa mga applications po natin, kahit alin dyan, pwede nyong itopic pag nasa discussion na. Or pwede nating sagutin yung tanong na, anong natutunan mo rito at paano mo isasabuhay? O anong pangungusap sa inyo ng Diyos? So, hindi naman necessarily na dapat nakafocus sa discussion. Kung ano yung pangungusap sa inyo ni Lord, mula sa mga verses na ito, yun ang pwede nating i-share, no, sa ating mga discussion groups. So, paalala lang, free yourself from the love of money, embrace contentment and never let it go, live within God's provision. Now, kausapin po natin si Lord right now. Kausapin natin siya ng taos sa ating mga puso. Sabi natin, Heavenly Father,
Thank you for reminding me that true financial freedom comes from being free from the love of money. Teach me to guard my heart and to treasure you above all earthly things. Help me embrace contentment and find joy in the life you've given me. Remind me daily of your promise to never leave me nor forsake me, even in times of need. Lord, help me trust in your provision and live wisely within it. Fill my heart with gratitude and peace, knowing that you are my greatest treasure. Thank you for being my faithful provider. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.